Ating palapakan ng Diyos. Can we shout, praise the Lord? Hallelujah, hallelujah. To God be all the glory. And tayo yung magbasa, mga kapatid, sa ating teksto. As kung samahan niyo ako sa aklat ng Luke, let's talk about Jesus. The book of Luke 18. As kung samahan niyo ako sa verse 9, He spoke this parable to some, verse 9, at basahin hanggang 14. He spoke this parable to some who trusted in themselves, that they were righteous and despised others. Two men who went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus within himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. The tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. At ipalapakan ng Panginoong Jesucristo. Tayo mga kapatid, at pagpalain kayo ng Panginoon sa gabing ito. At pagpaumanin niyo kung ako ay uubo-ubo. At alam niyo, pag ako kasi ay inatake ng ubo, minsan matagal. Pero sabi ko nakaraan, ako hinalangin, Panginoon, kung hindi man mawala ang aking ubo, bahala siya sa buhay niya. Kaya sa mga kalakasan o panghihina sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid. At sa ating pag-uusapan sa gabing ito, nais ko kayong dalhin sa napakagandang paglalarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa dalawang tao na ito. Ngunit bago yun ay nais kong linawin at bigyan diin ng isang bagay. Ang isang expression o isang character ng Diyos na I would say madalas ay ating natitake for granted o hindi masyado nabibigyan ng halaga. At yun ay walang iba kundi ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos. The mercy of God. Alam niyo mga kapatid, ako'y naniniwala na we all believe God is good. Amen? Ang sabi pa ng Salmo ni David, God is gracious. Pero sabi rin ng Salmo ni David, God is merciful. He is merciful, He is just, He is faithful. Nais kong basahin ang aklat ni David sa Psalms 108. Ang sabi niya, verse 8, 103, verse 8. The Lord is merciful and gracious. Amen, mga kapatid? Slow to anger, abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punish us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. When we look upon the grace of God, mga kapatid, I believe we all see the goodness of God. And the same, pag tayo ay tumitingin sa awa ng Diyos, tayo ay tumitingin sa kabutihan ng Diyos. Pero nais kong dalhin sa inyo sa gabing ito ang isang bagay. And I pray by the power of the Holy Spirit, and I always say this, na hindi lamang tayo ma-encourage or ma-exhort, but let us desire, mga kapatid, to be transformed, to be changed, mabago.
Dahil kagaya pa ng tax collector na ito, nung siya ay nanalangin sa Panginoon, hindi siya na-encourage. Pero nabago siya. Hindi siya na-exhort. But he was justified. So tanong ko kayo, gusto niyo bang mabago, mga kapatid? Marami sa atin gusto ma-encourage. Even unbelievers want to be encouraged. Pero tanongin niyo ang mga unbeliever, gusto mo bang mabago? Anong sasagot ng isang hindi sumasampalataya sa Panginoon? I do it my way. But to the believer, tanongin ko kayo mga kapatid, gusto niyo bang mabago? And I pray, pag tayo ay naranasan na natin ang pagbabago sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, ay nasayin pa natin na palagi at palalo pa tayong baguhin ng Panginoong Kristo Jesus. Dahil ang pagnanasa ng pagbabago, mga kapatid, wala nang ibang nagnanasa ng pagbabago kundi siyang nakaranas ng kasalanan. Siyang nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Siyang nakaranas ng kasalanan ng sanlibutan. So I beseech you mga kapatid na sa gabing ito ay hindi lamang ito maging meaningful sa atin na dating ibang relihiyon at pag tayo ay lumaki sa church, for some reason, para baga mababaw na, mga kapatid, hindi ganun ang biyaya ng Diyos. Hindi ito mas mahalaga sa isang partido. Ito ay mahalaga sa lahat ng tao. Would you agree mga kapatid? The grace of God is the most important thing na ating matuklasan sa buhay na ito. But along the grace of God comes the mercy of God. Ang biyaya at awa ng Diyos, mga kapatid, hindi ito mapaghihiwalay. Palagi itong magkasama. Ang biyaya at awa ng Diyos ay palagi magkasama. Ngunit, ang awa ng Diyos, ang unang kailangan upang ang biyaya ay maranasan. Alam niyo mga kapatid, pag tayo ay tumitingin sa biyaya ng Diyos, tayo ay tumitingin sa Diyos. When we sing the goodness of God, when we sing that God is amazing and amazing grace, shall always be the song, my song of praise. We look upon God, we look upon His goodness. Pero isang bagay mga kapatid na nais ko may padala sa inyo sa gabing ito, na pag tayo ay tumitingin sa awa ng Diyos, tumingin tayo sa ating mga sarili. Bakit? Kaya nga awa eh. Ang awa ay hindi character. Ito ay binibigay. Kanino? Sa dapat kaawaan. Alam niyo ang sabi ng Diyos kay Moses, ako ay dadaan sa iyo, and I will have mercy upon whom I will choose to have mercy. I will show compassion to whom I will choose to show compassion. Ang awa ng Diyos ay decision ng Diyos. Ibigay, mga kapatid. At isang bagay na tayo ay maging maingat nawa pag tayo ay tumitingin sa biyaya ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, ay hindi natin malagpasan na tumingin din naman, lalo na sa awa ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, kagaya pa nasabi ng Lamentation, kaya tayo nabubuhay araw-araw dahil hindi nangihina at nawawala ang kaniyang awa. His mercy endures forever. Isang bagay mahalaga na ating matuklasan at ating tayuan bilang mga mananampalataya at mananamba sa ating Panginoong Jesucristo. Ating makilala, hindi lamang siya sa kanyang biyaya at awat habag, kundi makita kung kanino ibinibigay yung biyaya na yun, yung awa na yun, yung habag na yun. At hindi lamang yun, kundi maging ang kanyang buhay ay ibinigay. Hindi sa mga importanteng mga tao kagaya ng mga Pariseo na nagpapakilalang matuwid, nagpapakilalang malakas, malinis, kundi ang buhay ng Panginoong Jesucristo ay para sa kanila na makasalanan.
I want to read ang sabi ni Paul sa Romans chapter 3, verse 23. All have sinned and fall short of the glory of God. Ulitin ko, all. At hindi lamang yun, before, kahit ngayon. Araw-araw tayo ay nagkakasala at kagaya pa ng publican na ito, ng tax collector na ito, na siya ay nagsisi at humingi ng awa sa Diyos. Nais ko rin kayo tanungin sa gabing ito, mga kapatid, pag tayo ay nananalangin, meron ba tayong pinagsisisihan? Meron ba tayong pinagre-repentan? Yung Panginoon, patawarin mo ako, para saan? Nais kong tanungin ninyo ang inyong mga sarili. What do I repent of? Nagpapasalamat ako sa maraming bagay. Ngunit saan ba ako nagsisisi? I believe napakaraming sagot ang ating matutuklasan sa ating mga sarili kung tayo ay magiging tapat. Yun lamang tayo ay makatulog sa gawain. Repent. Yun lamang tayo malate sa gawain. Magsisi ka. Yun lamang tayo ay hindi nagbigay ng paghalaga sa gawain sa pamamagitan ng na paghahanda ng sarili para sa gawain. Magsisi ka, kapatid. Why? Because yes, pag tayo ay tumitingin sa biyaya ng Diyos, ay kita natin ang kanyang kabutihan. Ngunit pag tayo ay tumitingin din naman sa awa ng Diyos, makita natin ating mga sarili sa buhay ng tax collector na ito. Nais ko pamagat ang ating pag-uusapan sa gabing ito, the believer's plead for mercy. The believers plead for mercy. Are you with me, church? Hallelujah. Amen. Kagaya na sabi ko, mga kapatid, ang biyaya at awa ng Diyos ay hindi natin may paghiwalay sa isa't isa. Ang biyaya at awa ng Diyos ay palaging magkasama. Hindi pwedeng biyaya lang ng Diyos at walang awa, dahil ang awa ng Diyos ay kailangan munang mangyari upang ang biyaya ay maranasan natin. Ngunit ang dalawang bagay na ito ay napakahalagang makilala natin at malaman natin kung ano ba itong biyaya at awa ng Diyos. Dahil pag ang dalawang bagay na ito, mga kapatid, ay hindi natin mauna-unawaan, hindi natin maintindihan, walang saysay ang paglilingkod sa Diyos. Kung ating tanungin natin mga sarili, ano ba ang biyaya ng Diyos para sa akin? At ano ba ang awa ng Diyos para sa akin? Sa mga kabataan, sa mga anak, sa mga magulang na nagpapalaki ng mga anak. Nais ko tanungin ninyo ang inyong mga sarili, ano ba ang biyaya ng Diyos at awa ng Diyos? Ito ba ay isang bagay na minsan ako na naranasan, and after that experience ay akin nang may enjoy forever ang kanyang kabutihan, at yun na yun. Yun ay kung tayo ay nasa kaluwalhatian na, mga kapatid. Nice kung makita natin sa gabing ito na ang awa ng Diyos, mga kapatid, ay kasing halaga lamang ng kanyang biyaya. Napakagandang pangaral na nakaraan, the cultivation, or to cultivate, the cultivating of the attitude of gratitude. And I pray tayo ay pinagpala sa mensahe na yan, na tayo ay nakita natin, hindi lamang tayo maging mapagpasalamat, maging thankful sa Panginoong Kristo, Jesus, kundi tayo ay magpakita ng gratitude. Alam niyo yung kahulugan ng gratitude? Kung ikaw ay thankful dahil ikaw ay binigyan at ikaw ay nagpasalamat. Yun ay mabuti. Dapat lang. But to show gratitude, kagaya pa nasabi ni Paul sa Hebrews, let us show gratitude with reverence and awe. Ano yun? Ang gratitude, mga kapatid, ay hindi lamang pagpapasalamat, kundi ang makita mo ang iyong sarili, hindi ako karapat-dapat sa bagay na kaniyang binibigay.
Ngunit salamat. Mga kapatid, yan ang attitude of gratitude. Nais kung makita natin ang degree na yun, kung gaano kahalaga yun. Dahil once makaligtaan natin this gratitude, and yes, we're thankful, and rightly so, dapat lang. Pero pag tayo ay nakita natin na tayo nagpapasalamat lamang, without realizing the mercy of God, that hindi ka karapat-dapat, the tendency ng isang tao, pag ikaw ay nabigyan ng isang bagay na malaki, ay ano? Pride. Pride. The moment na lumagpas sa iyong paningin ang awa ng Diyos at nakita mo lamang ang biyaya at kabutihan ng Diyos, sasabihin mo, ay, para sa akin talaga yun. Lalabas sa iyong labi at sa iyong puso, ang sarap-sarap at akin talaga to. And the tendency ng isang tao na nakatanggap ng malaking bagay na may halaga, libre pa, ay ano, lumaki ang ulo. Maging proud. Alam niyo ba, yan ang Pharisee? He's proud. He's thankful. Thankful na ano? Na hindi siya katulad ng iba. Can you imagine? Nagpapasalamat siya. Salamat kasi hindi ako kagaya niya. So hindi pala dapat thankful lang. You should be grateful. Nais kong basahin ang ating teksto muli. Ang audience natin, Panginoon, sa puntong ito ay ano, binanggit yan sa unahan. Those who trusted in themselves that they were righteous and despise others. Nais kong basahin ng verse 10. Basahin natin verse 10. Two men, dalawang lalaki. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed with himself, God, I thank you. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. I thank you that I am not like other men. Mga kapatid, huwag nawa lumabas yan sa ating mga panalangin. Yes, we can be thankful for the grace of God. Panginoon, salamat. Salamat, hindi na ako nagbibisyo at adik sa mga bagay na ito kagaya ng aking mga kaibigan. Panginoon, salamat. Hindi na ako nagmumura kagaya ng aking mga anak, kagaya ng aking mga magulang. Pag yan ay hindi natin nahuli ang ating sarili, tayo ay magiging self-righteous. Nais kong basahin muli sa verse 10. Napakagandang paglalarawan ng Panginoon. Ang dalawang ito, ang pariseo at ang isang makasalanan, isang tax collector na ito, ay pumunta sa simbahan. Pumunta sa simbahan para manalangin. Alam nyo, napakarami gumagawa niyan. Pagpapunta pa lamang dito sa ating church, sa Angono, napakaraming simbahan na madadaan at iba't ibang mga relihiyon. At naniniwala ko lahat tayo, including us, pumupunta sa gawain, sa simbahan at sambahan para manalangin. Tama ba? I pray tayo ay nanalangin, mga kapatid, sa gawain. Mga kapatid, are we praying in the service and in the church? Rightly so. Ang dalawang lalaki na ito, umakyat sa templo upang manalangin. Verse 11, at ang isa, ang pariseo na ito, siya ay tumayo. Nung siya ay tumayo,
Siya ay nanalangin at ang sabi niya, O Diyos, salamat dahil ako ay hindi katulad ng ibang mga tao. Hindi lamang mga ibang mga tao, dinitali na pa. Ano yung mga ibang tao na yun? Extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. This tax collector. Verse 12, I fast twice a week. 2 beses siya nag-fast sa isang linggo. Ngayon, I believe, kaya na pa sinasabing 2, ay pinagmamalaki niya. Hindi lang o 1 beses mag-ayuno. 2 beses. Hindi lamang yun. I give tithes. Hindi lang ako nag-give ng tithes. I give tithes of all that I possess. So, ang lalaki na ito nagpupunta sa simbahan para manalangin at magpasalamat at nag-aayuno, nag-iikapo. Sounds like lahat tayo. Tapos sabi, nice na basahin ng verse 13. And the tax collector, ang tax collector, sa ibang salin pa, ay publican. Hudyo ito. Hindi siya Gentile. The tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven. Nice kung pansinin nyo yan. Ang sabi doon, the tax collector, standing afar off, siya ay malayo, maaring malayo sa harapan, kung saan ang pariseo ay nanalangin, ngunit yung pariseo ay nanalangin, ang kanyang panalangin ay salamat dahil hindi ako gaya ng ibang tao na makasalanan, masama at marumi. Kagaya pa ng tax collector. Can you imagine? Ang tax collector na ito ay nasa dulo na. Pero ang pariseo ay inabot pa yun para ikumpara at dalhin sa kaniyang sarili. Yung masama na yon, hindi ako kagaya nun. Pero yung masama na yun, ang sabi ng masama na yun, nasa dulo na nga siya eh. Hindi nga siya makatingin sa itaas. I can't imagine. You know, ito ay expression ng shame. Guilt. You know, pag tayo ay guilty or ashamed, nahirapan tayong tumingin sa mata. How much more tumingin sa taas? Pag tayo merong kasalanan sa ating mga magulang, ang hirap tumingin sa mata ng iyong magulang. How much more sa Diyos? He would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast. Now, beating his breast, in expression din ng hindi lamang kalungkutan, kundi yung sorrow, yung matinding kalungkutan. So, hindi lamang siya nakakaramdam ng guilt o ng inis sa kanyang sarili, kundi siya ay hiyang-hiya. At dahil sa kahihiyan na yun ay dinadala siya sa kalungkutan. At hindi lamang yun. Siya ay nanalangin. I believe ito ang shortest prayer in the world. God, be merciful to me, a sinner. Tapos, amen. Wala na atang masiiksing prayer sa panalangin ng tax collector na yun. God, be merciful to me, a sinner. And actually, hindi nga siya nakaganyan eh. Nakayoko siya. Siya ay nanliliit. Now, ang tax collector, mga kapatid, nice kung himay ng bagay na ito. Ang tax collector, na mahalaga na maunawa natin, dahil kahit ako, nung kabataan ko, hindi ko alam kung bakit makasalanan ng tax collector. Or bakit sila ay kinagagalitan ng kapwa nila mga Hudyo. Ang mga tax collector ay mga publican or mga Jewish tax collector. Nangongolekta sila ng buwis, ngunit nagtatrabaho sila hindi para sa Jewish government, kundi para sa yung nag-o-oppress
Yun nang-aatake sa kanila. Nagtatrabaho siya sa kaaway. Ngayon, nagtatrabaho siya sa kaaway para mangolekta ng buwis sa mga kapwa niya, Hudyo. Kaya ang tingin sa kanya ng mga kapwa niya, Hudyo, traidor. Hypocrite. Sa ating, walang mahal sa sariling bayan. Hindi siya patriotic. Pathetic siya. Pag hindi ka patriotic, you're pathetic. Bakit? Nagtatrabaho ka sa kaaway. At yun ang posisyon ng tax collector na ito, kung bakit siya ay nanalangin na nakayuko dahil alam niya siya ay makasalanan. Bakit siya makasalanan? Dahil hindi lamang siya nangongolekta ng buwis para sa Roman government, kundi nangongolekta siya, nagdadagdag siya ng buwis para sa kaniyang kayamanan. Ang tax collector sa panahon na yun ay mayayaman, mga kapatid. Hindi lamang actually sa panahon noon. Kahit ngayon, ang mga nangongolekta ng buwis ay mayayaman. Hindi natin matatakasan ang bagay na yan. Talo tayo sa sanlibutan, mga kapatid. Pero panalo tayo sa Panginoon. So matatapos din ang hirap. Pero may hirap pa rin. That's why ang mga tao ay galit sa mga tax collector. And even Jesus, meron siyang 2 disciples, kung di ako nagkakamali, na tax collector. Can you imagine? At hindi lamang yun ang inyong imagine. Imagine ninyo yung persecution na nararanasan ng 2 yun. Zacchaeus and Matthew. Now, ang lalaki na ito, siya ay nanalangin dahil siya ay makasalanan. Pero nais ko makita ang ilang bagay, mga kapatid, sa 2 ito na nagpapakita sa atin na maging maingat tayo kung paanong tayo ay pinangaralan, na makita natin ang ating mga sarili at katuwiran, na tayo ba'y katuwiran na merong kagaya ni Noah o kagaya ni Lot. Makita rin natin na tayo ba'y merong katuwiran ng Pariseo o katuwiran kagaya ng tax collector na ito. Dahil kagaya na sabi ko kanina, ang 2 ito ay pumunta sa simbahan para manalangin. Napakadaling pumunta sa simbahan para manalangin. Can you imagine, kahit ang hypocrite, kayang gawin yun. Pumunta ng gawain, mag-ayuno, mag-ikapo, manalangin sa harapan ng maraming mga tao, itaas ang kamay, umiyak sa gitna ng gawain. Ginagawa pala yun ng Pariseo. Ang sabi pa ni Jesus, pag kayo mananalangin, doon kayo sa kwarto, isara nyo. Kasi pag kayo nanalangin sa harapan ng maraming mga tao, upang makita, talagang napakabanal ng tao na ito. Ang sabi ng Panginoon, natanggap nyo ang inyong reward. Pinalakpakan kayo ng mga tao, yun. Pero para sa mga believers, doon ka sa kwarto, sa walang nakakakita, at manalangin ka. Wala man nakakakita, pero ang Diyos ay nakakakita. Hindi lamang nakakakita, dumidinig. Hindi man maraming tenga, 2 tenga lang. Pero hindi tao sa Diyos. Itong 2 tao na ito, yan ang kanilang parehong layunin. Pumunta ng simbahan, manalangin, magpasalamat. At alam niyo, parehas silang naniniwala sa Diyos. Parehas silang nanalangin, God, thank you. At yung isa naman, God, be merciful. So parehas silang naniniwala sa Diyos. Ngunit, sa dulo pa nating teksto ay ating binasa, ang isa ay umuwi na matuwid sa kanyang bahay at ang isa ay hindi. So pwede pala natin gawin ang pag-aayuno, pag-iikapo, pagpunta ng gawain, pag-iyak sa gawain at pananalangin at pasasalamat sa Diyos nang hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano kadelikado na isipin nating tayo ay matuwid? Pero sa mata ng Diyos, hindi pala. Alam niyo ba kung gaano kadelikado na tayo ay maloko at malilinlang natin ang ating mga sarili? At alam niyo kung paano natin malilinlang ang ating mga sarili? Tanggalin natin ang awa ng Diyos.
The moment na mawala sa iyong pananalangin, sa iyong pasasalamat, sa iyong pagsamba at mga awit, the moment na mawala ang awa ng Diyos, matatrap mo ang iyong sarili. Panginoon, salamat sa iyong biyaya na hindi na ako katulad ng iba. Dahil kung hindi, kawawa rin tayo mga kapatid. Now, merong kasalanan na ginawa ang Fariseo na ito sa kanyang panalangin. At naway makita natin ang bagay na ito. Naniniwala ko isang mabigat na kasalanan ng Fariseo sa kanyang pananalangin na ginawa ng tax collector na ito at hindi niya ginawa ay ang pag-acknowledge sa awa ng Diyos. Hindi niya nakitang mahalaga at kailangan banggitin yung awa ng Diyos. Kundi ang kanya nakitang mahalagang banggitin ko sa aking pasasalamat ay na ako ay matuwid, ako ay malinis, ako ay hindi makasalanan. At alam nyo, panalangin natin yan. Panginoon, salamat, nililinis mo ako. Panginoon, salamat, ako ay binago mo. Panginoon, salamat, mabiyaya ka. Panginoon, salamat, naririto ako ngayon upang magpasalamat. But the moment na mawala ang awa ng Diyos sa ating mga labi at sa ating puso at isipan, ay nakapasok na kagad ang kaaway. The deepest sin na ginawa ng Fariseo sa kanyang panalangin, mga kapatid, hindi niya tinignang mahalaga ang biyaya at awa ng Diyos upang banggitin lamang sa panalangin. Kaya ilang beses tayong pinapaalalanan, mga kabataan. Huwag tayo nanalangin, huwag tayo puro hingi. Huwag tayo puro, Panginoon, kailangan kong pumasa, kailangan kong graduate, kailangan kong na mataas sa grades. Panginoon, kailangan ko ng trabaho. Huwag nawa puro yun ang laman ng panalangin natin. Seek first the righteousness and kingdom of God. All these things will follow. Tsaka na yun. Seek His kingdom. Seek His righteousness. Unlike the Pharisee. Nais kung makita natin ang tatlong characteristics na ginawa o tatlong steps na ginawa ng tax collector na ito. Sa kanyang pananalangin, the shortest prayer in the world. Siya ay tumayong malayo. Nasa dulo siya. Hindi siya kagaya natin at nangiilan sa atin na nasa dulo para pwede mag-cellphone at walang makakakita. Sa atin na matagal na at minsan sinasabi natin na matanda na ako. Bakit ngayon ko lang nakita ang biyaya ng Diyos? Ngayon ko lang naranasan ito. Bakit ngayon lang? Alam niyo ba kung ano yung bagay na gumagana all the while? Hanggang ngayon, sa araw na napakinggan mo ang mensahe. Yun ay awa ng Diyos. Bakit? Dahil hindi ka pinatay nung ikaw ay unbeliever. Can you imagine that? At ang sabi pa ni Pablo, nais kong patuloy, ang sabi niya, verse 14, and the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. Minsan sinasabi natin, ay salamat, ngayon kilala ko na ang Panginoon. Nakilala ko na siya, mabuti siya. Pero alam niyo ba, bago pa yung araw na yun, iniingatan ka na ng Diyos. Marami sa atin, nasa 50 plus na, nung na-convert at tumanggap, kumilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, all the while, papunta sa puntong iyan, ang Diyos ay nag-iingat sa iyo. Bakit? Dahil mayroong awa at biyaya na kanyang ibabaranas sa iyo. Kailangan ng awa niya muna, ay teka, gagamitin ko itong tao na ito. Sa kanyang mata, kagaya pa ni Abraham, matanda na, wala nang kwenta, parang imposible na, pero may plano ako eh. Meron akong layunin. Mani sa mata ng tao, sayang naman ang iyong buhay. Sayang naman ang iyong talino. Hindi nagamit para sa anumang bagay na ikayayaman ng iyong buhay sa ibabaw ng lupa na ito. Yun ay kung wala ang awa ng Diyos, mayroong makikita mo ay talagang sayang nga naman ano. Pero pag nakita mo ang awa ng Diyos, makikita mo na, ay, humihinga ako ah.
You know, nabanggit ko na ito sa mga kabataan. 9 years na ang aking scoliosis. At minsan ako nang naisip na, ang tagal naman mawala na ito. Pero sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, nilatag pa ni Pablo na ang katawan natin, mga kapatid, talagang mamamatay tayo. Alam mo, isang harsh truth na minsan mahirap lunukin. Lahat tayo mamamatay. Pero kagaya pa nasabi ni David, masarap at maganda at nakakalugod sa mata ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga lingkod. Kaya kung malaman mo yun, ay, parang paradox no? Masarap pala mamatay. At ulitin ko, yun ay kung alam mo ang biyaya at awa ng Diyos. Dahil ang makasanlibutan, nagpapahaba ng buhay. Bakit? Natatakot eh. What is on the other side? Pero kay Paul, ang sabi pa ni Paul, even though I was formerly a blasphemer, persecutor of the church, a violent aggressor, I obtained mercy. At isang bagay na nakakatawa, mga kapatid, makikita lamang natin ang awa ng Diyos kapag naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Kagaya pa nasabi ni Paul, ako'y nakatikim ng biyaya ng Diyos dahil mayaman at masagana ito sa pananampalataya at pag-ibig kanino? Sa Panginoong Kristo Jesus. At nakita niya, ay teka, masamang tao ako noon Pero dahil sa awa ng Diyos, natikman ko ang biyaya ng Diyos. You know, itong panalangin ng tax collector na ito, nice kung bumalik tayo sa ating text. No? Nice kung hindi ito matagalin dahil ang aking katawan ay buibigay. Nice kung basahin muli. Verse 11. The Pharisee says and prayed with himself, God, I thank you that I am not like the other men. And I want you to imagine, pag tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nakangiti. So I cannot imagine enough ng Pariseo na ito ay nagpapasalamat na nakangiti. Na merong lalaking nandun, makasalanan na nasa dulo, Panginoon, salamat, hindi ako kagaya niya. Hindi ako kagaya ng makasalanan na yun. Ngunit ako ay nag-aayuno 2 beses. Nag-iikapo sa lahat ng aking ari-arian. Verse 13. The tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Alam niyo ba na napakagandang, and I believe it is significant na malaman natin na nung sinabi ng Panginoong Kristo Jesus, ang lalaki na ito ay nanalangin, God, be merciful to me. Sabi niya, ang original language na ginamit dito is helas komai. At alam niyo ba, twice lang ito ginamit sa New Testament. And I believe this is significant. Why? Dahil ang lalaki na ito, itong makasalanan na ito, ay hindi lamang siya humihingi ng awa ng Diyos. Hindi lamang siya humihingi ng awa ng Diyos dahil siya ay makasalanan at nanghihina at maliit sa kanyang paningin at siya ay wala na bang kayang gawin sa kanyang sarili. Kundi nung kanya pinanalangin, O Diyos, be merciful to me. Alam niyo, kahulugan ng helas komai, in other words, ito ay ginagamit as propitiation. Nais kong daanan ang Book of Hebrews, chapter 2, verse 17. Ang sabi ni Paul, therefore, he had to be made, this is Jesus Christ, like his brethren in all things, so that he might become merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Alam nyo, ang hiningi ng makasalanan na ito, nung siya ay nanalangin, O Diyos, maawa ka sa akin na ako ay makasalanan. Ang kanyang hinihingi ay hindi lamang awa ng Diyos,
kundi hinihingi niya na ang galit ng Diyos na kanyang nararamdaman sa kanyang kasalanan. Kagaya ni Martin Luther na kanya nararamdaman, meron pa ring something na nararamdaman ko ang galit ng Diyos kahit ako'y nagpepenitensya na, nagbabayad at nag-iikapo at nag-ano pa mga tradisyon ng tao. Meron something ako nararanasan, nararamdaman ko ang galit ng Diyos sa para bagang mata ng Diyos ay nakatingin sa akin pababa. Kaya ang makasalanan na ito, ang kanyang panalangin, a propitiation. Isang panalangin na, O Diyos, meron nawang mag-appease, meron nawang magpalugod sa iyong galit. Huwag kang magalit sa akin. Ako na makasalanan. Alam niyo bang mahalaga yun? Bakit? Dahil sa napakasimpleng panalangin na yun, na makasalanan na ito, naging matuwid siya. Hindi niya kailangan maraming sinasabi. Hindi mo pala kailangan ng long prayer. Pwede pala yan, Diyos, maawa ka sa akin, ako ay makasalanan. Sa mata ng Diyos, nakalulugod pala yun. Hindi na kailangan, Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Salamat dahil ako ay matuwid at malinis. Maraming ari-arian at akin na ibabalik. Ang dapat ko ibalik sa iyo. Naialay ko ang dapat ialay sa iyo. Salamat dahil ako ay nag-aayuno pa 2 beses isang linggo. Nag-iikapo pa, tumutulong pa sa mga mahirap. At ano bang mga bagay? Napakahaba na kanyang panalangin, pero hindi matuwid sa harap na Panginoon. You know, sometimes, mahalaga maging short and simple. Right? You know, nakarinig na ba kayo sa mga kasal? Wedding vows. Ang haba-haba. Oh, wala namang mali doon. Pero ang haba. Pero minsan may mga short and simple na vows. Pero from the heart. Kahit ikaw ay nasa audience, parang ikaw yung kinakasal eh. Na nagbitaw ng pangako ang isa sa kanyang mapapangasawa. Short and simple, but it's true. Maraming complicated and long, pero untrue. Yan mga kabataan, huwag kayong magpahuli sa mga, ang tawag dyan, long sweet LSM, long sweet message. May mga emojis pa. May mga emoticons pa. May mga hearts. Gumamit din kami ng heart. Heart lang, hindi hearts. Sorry. Ang panalangin ng makasalanan na ito, simple lang. In-acknowledge ang Diyos. Humingi siya sa Diyos. Hindi ng anumang bagay. Ang kanyang hiningi ay ano? Awa ng Diyos. You know, I pray sa ating mga panalangin. Ipasok natin palagi, Panginoon, salamat sa awa mo. You know, lalo na pag tayo ay tumatagal na sa ministry at you know, minsan pag wala masyadong nangyayari at wala masyadong big event at wala masyadong Damascus experience na para bagang isang karanasan na talagang wow. Pag wala yun is parang ang boring naman ng Christian life. Pag walang joint fellowship, ano ba yan? Linggo-linggo naman, ganto-ganto na lang. Walang masyadong fellowship. Kailan kaya minsan, pag tayo ay masyado naghihintay sa mga malalaking mga bagay na kagaya noon, nakakalimutan natin, yung mga gawain kagaya nito, Wednesday night, mahalaga yun. Yun ay importante. Yun ay kalooban ng Diyos. At makikita lamang natin ang bagay na yun pag nakita natin ang awa ng Diyos. Dahil pag nawala sa ating paningin ang awa ng Diyos, tinitake for granted natin ang mga gawain, mga kapatid. Napakaraming sa ibang bansa, hindi makapagbasa ng Biblia. Let alone makapagtipon ang mga banal. Wala silang ganito. Ni kahit yung nasa cellphone. Bawal. Lalo pa yung pagtitipon ng mga banal.
Pero minsan dahil tayo, normal lang at minsan normal lang na Wednesday, Friday, Sunday, ulit-ulit na lang para bagang, ito na ba yun? Para tayong kagaya pa ng Pariseo na nagpapasalamat siya dahil may mga bagay siyang natatanggap. Pero minsan nakakalimutan natin na yung mismong hininga natin, mga kapatid, yung mismong segundo ng ating buhay, yung mismong ikaw ay dumidilat at mumumulat ang iyong mga mata sa umaga, minsan nakakalimutan natin yun ay dahil sa awan ng Diyos. Minsan dumalagpas sa ating mga paningin na, teka lang, buhay pa ako. Mapapalaki ko pa ang aking mga anak. Mapaghahanda ko pa sila. Can you imagine? Meron akong isang awit na napakinggan. Ang sabi ng awit, there's a lot of things I don't have to do, but I get to do. Alam niyo yung meaning noon? Maraming mga bagay akong hindi kailangan gawin, kundi pwede kong gawin. Pagpunta ng church, huwag natin tignan, kailangan kong pumunta ng church. Ang tignan natin, pwede kang pumunta ng church. Minsan pag tayo nahihirapan, magpalaki, sa amin na aking sister wife, isang baby lamang nakalit-lit, nakakapagod. Yung gusto mo matulog, pero hindi pwede, gising eh. Minsan, pag nakikita natin, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko magpuyat, minsan. Pag tumitingin ka dun sa kailangan, mahirap talaga. Pero tignan mo na, pwede mong gawin. Pwede mong palakihin ang iyong anak. That becomes a privilege. Hindi siya responsibility. Pribileyo siya. Kaya masarap magpalaki ng anak. Minsan, iwasan natin sabihin na, ang hirap talaga magtrabaho. Ang hirap maglingkod sa Diyos. Fourth floor, may scoliosis, inuubot sipon pa, puyat pa, stress pa. Ang hirap naman. Ay, pag tumingin ka sa gamit ang iyong mata, talaga mahirap. Pero gumamit ka ng pananampalataya kay kapatid. Ang iyong sabihin, pwede ako pumunta ng church, kahit ako ay may sakit. Pwede ako pumunta ng gawain, pwede akong umawit ng mga awitin, magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Pwede kong gawin yun. At magagawa mo lang yun dahil sa awa ng Diyos. Inalaw ka niya magawa ang bagay na yan. Huwag nating kalimutan, mga kapatid. Pwede mong gawin yun. Pwede ka pumunta ng church. Huwag nating isipin, kailangan ko pumunta ng church. Pagod na ako sa trabaho, kailangan ko pumunta ng church. No. Balik rin natin. Para magalit ang kaaway. Pwede ako pumunta ng church. Lalo na kung malapit lang. Lalo na kung nasa Pilipinas lang. Nandito naman tayo. Palayawin pa natin. Lalo na, yung iba nga na nasa ibang bansa, hindi makapagtipon. Ako na naririto, may sasakyan, may motor, may commute. Pwede ako maglakad. Hindi ako pupunta ng church. Dapat lang, pumunta ako ng church. So, hindi sa dahil kailangan natin, kundi dahil pwede natin gawin. Dahil sa awat biyaya ng Diyos. Now, nais ko magbasa tayo ng ilang teksto. Alam nyo ba, mga kapatid, na pag nakita natin ang biyaya at awa ng Diyos, ikaw mismo magiging mabiyaya at maawain. Bakit? Naranasan mo eh. Diba? Pag naranasan mo ang biyaya ng Diyos, hindi lamang biyaya ng Diyos, kundi awa ng Diyos, ikaw mismo ay magiging maawain. Mabiyaya. Nais kong basahin na sabi ng Panginoon sa Matthew 5 verse 7, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. At sa Matthew 18, nais kong basahin ang parable na ito. Nais kong magtapos sa bagay na ito.
As kung basahin ng Matthew chapter 18, verse 21. Sabi ni Pedro, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times. In other words, Panginoon, ilang beses ko ba dapat patawarin ang aking kapatid? 7 beses. Jesus answered him, I do not say to you up to 7 times, but up to 77 times. So huwag tayo mag-compute. 7 times 7, 49. 49 times, Lord? No, ibig sabihin na Panginoon, magpatawad ka lang. Why? Dahil after na sinabi ng Panginoon yun, here comes the parable. Jesus said to him, verse 22, verse 23, therefore, the kingdom of heaven is like a certain king. Ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng ganito. May isang hari. A king who wanted to settle accounts with his servants. Settle accounts, basically, settle debts. Magsettle ng utang, maningil ng utang. Masarap yun eh, no? Kung may mga utang, magbayad lang sana eh. Now, verse 24. When he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him, now listen, 10,000 talents. 10,000 talents. But as he was not able to pay, dahil mahirap lang siya, servant siya eh. Wala siyang kakayanan magbayad. Sa kanyang, hindi lamang amo, sa kanyang hari. But as he was not able to pay his master, verse 25, his master commanded that he be sold. Can you imagine? Nag-utos ang hari na yung kanyang alipin ay maibenta para pambayad. Basically, buhay niya. Ngunit hindi lamang buhay niya. With his wife and children and all that he had. I want you to pay attention. And that payment be made. So ang hiningi at sinisingil ng hari na ito sa may utang sa kanya ay buhay at pamilya niya. Pero dahil hindi kaya ng servant, nasabi ng servant, the servant therefore, verse 26, fell down before him, saying, Master, have patience with me. Nakarinig na ba yan? Next week na ako magbabayad. Gipit ako ngayon eh. Etong servant na ito, hindi siya gipit. Talagang wala siyang pambayad. Now, have patience with me and I will pay you all. Babayaran ko lahat. Now listen to this. Then the master of that servant was moved with compassion. Why? He pleaded with mercy. Humingi siya ng awa. Habaan mo pa ang pasensya mo, malaki ang utang ko, pero habaan mo pa ang pasensya mo, babayaran ko yung lahat. Yun na rin ng hari. Sige na nga. Was moved with compassion. Released him. Hindi lamang release him. Forgave him the debt. Pinatawad siya sa kanyang utang at kasalanan. But that servant went out. Pagtapos siyang lumabas ng karay, yes! Salamat, hari. Pinatawad ako. 10,000 talents. Wala nang papayaran, yes. Lumabas siya. Paglabas niya, he went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii.
Now, I did the math. Ginawa ko yung mathematics. Ang isang denary, o yung 100 na denary, o to put it this way, ang isang talent, ang utang ng servant, 10,000 talents. Ang isang talent, 6,000 denary. Siya na pinatawad ng 60 million denaries. May utang yung kanyang kapwa alipin. Hoy, may 100 ako sa iyo Bayad ka. He laid hands on him, verse 28, and took him by the throat, saying, pay me what you owe. Alam niyo kung ano yun? Hindi yung biyaya, hindi yung awa. Ano yun? Justice. Ang lalaki na ito ay nakatikim at nakaranas ng awa ng hari. Itong alipin na may utang na 60 million denary. Nakatingin siya ng awa. Kalimutan mo na yung 60 million, pinatawad na kita. Sige na, magtrabaho ka na. Siya ay nakatikim ng awa ng Diyos. Pero siya ay lumabas, dala-dala, magalak, masaya. Nakita ang kanyang kapatid. Hoy, may sandaan ako sa iyo Sinakal sa leeg. Ibigay mo yung 100. Ano yun? Justice. Bakit? Dapat naman talaga magbayad ang may utang. Tama ba? That's justice. Dapat lang. Pero hindi lang justice ang meron ng mundo, mga kapatid. Kung walang grace and mercy for justice, patay tayo lahat. Walang karapat-dapat. Kung walang mercy, patay tayo lahat. Ngayon sinakal niya, ibigay mo sa akin ang 100. Ibayaran mo yung utang mo sa akin na 100. Pinag-ipunan ko yun. Pinaghandaan ko yun. Verse 29, so his fellow servant fell down, lumuhod siya. Fellow servant. Remember that. That's a fellow servant. Hindi yung mas mababa, hindi yung mas mataas. Yun ay kapwa mo, alipin. Kapwa mo, walang kwenta. Kapwa mo, basura, kapatid. Beg him, have patience with me and I will pay you all. Verse 30, and he would not, but went and threw him into prison. Dinala niya sa barangay. Hoy, may utang tong 100. Ikulong niyo siya. Hindi nagbabayad ng utang Now, so when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved. Sabi nila, huy, yung kapwa natin, yung kaibigan natin, yung kapwa natin alipin, sinakal yung kapwa alipin natin. Ano nangyayari? Pare-pareha tayong alipin They were grieved and came and told their master all that he had been done. All that had been done. Alam niyo kung ano yun? Grace. Na nakita ng kapwa nila alipin, yung isa ay nahihirapan. Nilapit nila doon. Uy, tulungan mo kami. What's that? It's grace. Hindi dapat, pero ginawa. Verse 32, then his master, after he had called him, said to him, you wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Nagmakaawa ka sa akin, kaya pinatawad kita. Can you imagine? Hindi lamang nalulungkot yung hari. Galit ang hari. Sabi niya, ang sama mong alipin. Pinatawad kita ng malaki Can you imagine? Ulitin ko, ginawa ko yung mathematics. Ang 100 denary sa 60 million denary,
0.16% lang. So wala pa yung 5 butas sa 100. Pero sa atin, sa panahon natin, 5 butas, minsan hindi mahalaga di ba? Pero sa lalaking ito na nakatikim ng awa, for some reason, yung 100 denarii, napakahalaga. Ngayon, bakit? Dahil hindi niya nakita na kinaawaan siya Right? Pag hindi natin nakita na kinawaan tayo, mga kapatid, ang gusto natin ay hustisya. Dapat bayaran ako Dapat bayaran ako ng 100. Kahit pinatawad na ako sa may 60 million. Can you imagine? Sa English pa, it's ridiculous. Kumbaga, sa ibang salin pa, ay, grabe naman. Ngunit hindi lang yun ang reaksyon ng hari. Ang sabi ng hari, I forgave you all that debt. Why? Because you begged me. Verse 33, should you not also have had compassion on your fellow servant? Just as I had pity on you. Now, nais ko pag binabasa natin at ang mga pinapakinggan ng salita ng Panginoong Hesus, ilagay natin ating sarili. Para sa akin yan. Baka isipin natin, para sa kanya yan Di kasi ako binabayaran ng utang Kapatid, para sa iyo yan. It's a parable. It's an earthly story with a heavenly meaning. Verse 33, hindi ba dapat kaawaan mo yung kapatid mo? Bakit? Kasi ako, hari, hindi lang ba sa hari, ikaw may utang ka sa akin. Ikaw na walang kwenta, pinatawad kita. Hindi ba dapat ikaw na pinatawad ay magpatawad? You know, it's very important, mga kapatid. In this parable, all grace, mercy, and justice ay makikita natin. But the moment ng mercy ng Diyos ay mawala sa atin, makalimutan natin na, pinatawad ako ng 10,000 talents. Makalimutan lang natin na, dati nga pala akong masama. At masyado tayong nakafocus at nakatiin sa kabutihan ng Diyos, which is true and rightly so. Dapat lang. Pero pag tayo ay masyado nagfo-focus sa grace, sa goodness, without realizing na, teka lang, servant pa rin pala ako We will demand justice instead of mercy. Verse 34, his master was angry, delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Verse 35, so my heavenly Father also will do to each of you, mga kapatid. Para sa atin ito. From his heart, does not forgive his brother his trespasses. Pag ikaw ay hindi nagpatawad, ikaw ay hindi papatawarin. Alam niyo, napakahalagang makita natin yun dahil yun ang nakita ng tax collector nung siya ay nananalangin. Hindi nga siya makatingin sa kanyang panalangin. Hindi nga lang siya sa hindi makatingin, kundi siya ay binubugbog na ang kanyang dibdib at napakasakit, ang hirap ng guilt. Nagigilty ako sa kasalanan ko for some reason, kahit nag-iika po ako, kahit ako ay nag-aayuno. Merong kasalanan na nagdadala sa akin ng kalungkutan at hirap. O Diyos, kahabagan mo ako. Kaawaan mo ako. Nais ko ang mga panalangin natin, mga kapatid, ay hindi lamang pagpapasalamat sa mga bagay na kanyang binibigay,
kundi magpasalamat din tayo sa mga bagay na hindi niya binibigay. Minsan isip natin, sayang hindi ako natanggap sa trabaho na yun. Or sayang hindi nag-grow yung business ko. What if yun ay mercy ng Diyos? Dahil nakita ng Diyos, pag yun ay musbong, mawawala ka sa pananampalataya. What if yun ay pinigilan ng Diyos at hindi inallow ng Diyos? Dahil alam ng Diyos, lalayo ka sa Kanya. Minsan, tingnan din naman natin ang awa ng Diyos. Dahil pag nakita natin ang awa ng Diyos, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay lalong magiging masarap. Lalo mong may enjoy ang biyaya ng Diyos pag nakita mo at nakilala mo ang awa ng Diyos. Nais kong tumayo tayong lahat sa ating pagtatapos at tayo sumamba sa Kanya sa gabing ito. Mga kapatid, mercy must first be extended, that grace may be applied. Kagaya na sabi ng Panginoong Kristo Jesus, our Lord and Savior, siya na nakatikim ng awa ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, isa guarantee, magiging mabiyaya rin at maawain. Our God is a gracious and merciful God. Let's worship Him tonight. Let's kumawit tayo ng isang awit. Bago yun, nais ko tayo manalangin. Pasalamat sa Panginoon. Dear Lord, Panginoon, salamat sa iyong biyaya, O Diyos. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong katuwiran. Salamat sa iyong kabutihan. At higit sa lahat, Panginoon, salamat dahil kami ay iyong binilang matuwid. Hindi lamang namin nakita ang iyong awa at biyaya. Ito ay nararanasan namin. Like the song says, ang salita mo ay nararanasan ko. I experience your grace, I experience your mercy, and at times even your justice when we sin against the Holy God. Forgive us for our sins, Lord. Be merciful to us, we pray. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay makapag-alay sa iyo ng buhay na sa pagsamba, sa mga awitin. Maluwalhati ang iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Tayo sumamba sa Kanya. Let's sing this song, Amazing Grace. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, amazing grace, how sweet the sound. Is it sweet, mga kapatid? That saved a wretch, a sinner like us, unworthy before you, Lord. I once was lost, but now was blind, but now I see. God's Grace exalt my heart to you. Yes, hallelujah. Hallelujah, grace, my fears relieve. Thank you, Jesus. Oh, how precious did that grace appear the hour I first worship. Salamat, Panginoon. My chains they are gone. I am free. And those who the Son sets free are free indeed. My Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy, hallelujah, it rains amazing
promised, mga kapatid. As promised, good to me. His word, my hope secures. He will my shield and my portion be. As long as the life endures. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love. amazing The earth, oh, the earth shall soon dissolve like snow. Dissolve like snow. The sun forbear to shine. Forbear to shine. But God, who called me here below, but God, by His mercy, by His grace, will be forever mine. Will be forever. Will be forever mine. You are forever mine. Oh, you are forever. Minsan pa, my chains. You are forever mine. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. May the dance, hallelujah. And like a flood, His mercy reigns. Isa pa, my chains are gone. Oh, my chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. unending love. Isa pa, hallelujah. Amazing grace. Oh, my chains are gone. I've been Set free. Hallelujah. Ay binabalik sa akin. Savior Has ransomed me. and like a flood, His mercy reigns. Unending love. Amazing grace. Chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love. Amazing grace. Unending love. Unending love. Amazing grace. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kamangha-mangha at kagilagilalas na biyaya sa aming mga buhay. Hallelujah. Mari bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? Mari ba natin purihin ang Panginoon, sumigaw ng praise the Lord?